head on dito sa ating laro. Nakita na natin ang ating dalawang teams na mag-draft. And the Edith is back dito sa sirkulasyon. Walang pumipili ng Edith kanina, walang pumipili ng Trisla kanina, pero this time around, papalag na sila. Magbabalik na muli dito. Sa unang araw, panguling serye, the final round na talaga to, Butters. Game number 3. AP Bren Hornets kuha ng game 1 habang Marlica po wala ko ng game 2. Ngayon, kung bagong dating ka sa laban na to, dun sa battle that you want to miss out. Lalo na this will be the deal breaker na nga lang din dahil all 1 po ang ating score. And kanina nung una umabot tayo ng 23 to 24 minutes. Nung pangalawa, it's 40 minutes plus. Yes, Saja. This time around, ano nga ba ang kayang abutin ng Maharlika, APBH at ni Brigida? Nakita natin ngayon na si Brigida, parang naririnig ko yung konting tawa niya. Na-name drop ulit siya dito. Brigida, anything is possible. Okay, so tingnan natin yung emblem builds dito. Napapansin natin na Weapon Master ang kinuha dito ng Beatrix. Habang andito naman si Claude, nag-tenacity siya. So ibig sabihin, we'll expect more damage output coming out here from the Beatrix. Habang tatlong miyembro ng side ng APBH na naka-tenacity, habang sa side naman ng Maharlika, yung mga tangke lang talaga nila, yung merong dalawang tenacity. So ibig sabihin dito, we'll expect more control for these two teams, and sa totoo lang, mas magiging aggressive na yung ating mga marksmen. Nakita natin yung aggressiveness nila kanina na nung game 1 and game 2, kahit papana, di ba parang around 4 minutes to 5 minutes talaga yung matuturing natin na first blood. Eh, kahit papano, mahahabang mga teamfights. But for this round talaga, lagi sila magkakamataan. Ang bana naman, pero totally nakikita natin na hindi talaga full-on committed to go into a clash talaga. 4v4, 3v3 talaga. Ngayon, 2-2 magkakamataan. Megs on the other hand, Remedian na nga lang din muna, wala pa siyang level 4, wala pang Way of Dragon dito sa side ng Maharlika Esports. At tingnan natin kung paano mas naging assertive ngayon yung side ng APBH. At nakikita naman natin, may pumasok na si Granzu coming in with the penalty zone. King Frenzy, mababa ang kanyang buhay. Pressure shot, hindi aabot in time para i-sustain siya. Yung Edith dito, bumalik na sa kanyang robot form. Kumbaga, lumabas ka sa Gundam mo para bumalik ka lang. And that is the most action that I've seen from this series na ngayong game number 3. At ngayon, nakikita mo naman, merong mga ganong klaseng play. Nag-aantay lang pala si Sharp. And si Migs, tignan mo, si Migs pa yung nag-initiate nun. Yeah. Nakita natin, nag-aantay lang si Sharp with his onwarded and shatter. Yung combo niya, ni-reserve niya talaga kasi dama niya Natatarget din siya doon ni Migs with the Flicker Wave Dragon sana. Kaso nga lang, what you fail to notice, or mabilis mabilis yung utak Kumbaga, sobrang balis. Sharp nga Sharp nga So, ibig sabihin, mabilis yung reaction time. Naman. Nakikita naman natin for AP Bren Hornets naman ngayon. Bilis din ng reaction nila onto the first blood na kuha ng Maharlika Esports. Although may hawak lead kahit paano dito, ample lead for Maharlika Esports. But still, AP Bren Hornets, sanay ito Hanggang long game, napatunayan nila agad to. Sa pangalawang laban pa lang kanina, at habang maraming ang nangyari sa una at pangalawang laban, ngayon naman, sumasagot sila ng maaga na initiations. At ang ganda ng talo ni Kelvin dito, although hindi enough pa yung damage niya, pero medyo scattered yung naging laban doon ng AP Bren Hornets. Kasi kung papansinin mo, may ibang tumututok doon sa may Valentina at si Weiyan. Ang tinutukan niya naman is yung jungler mismo. Si Migs nasipa si Weiyan, pero hindi Weiyan the Dragon yan Hindi mo kakayanin kapag yan na yung lumaban sa'yo, pero still, AP Bren Hornets, nagkulang na naman yung damage output nila. Kumbaga, sinubukan ni Weiyan talaga kasi sila lumaban. Kaso, biglang tumalon si Kelvin. So, may-gets mo naman kung bakit siya nawala. Pero dito sa may taas, merong attempt na i-take down si Granzu on that Terisla. And this will be big. Kasi, on timing on timing na mababa ang buhay dito ni Granzu kasi may lalabas ng Lord. Ay, may turtle pala, rather. Ginamit ni King Frenzy yung turtle, or rather, yung retry niya, kahit alam niya may turtle na nag-respond. So, they are that dedicated sana na makuha si Granzu. And Granzu, grabe, that's a win for him. Diba, that was 2 members of AP Bren Hornets chasing him down.
And na-prevent niya pa yung possible still na denayan niya pa dito ng chance si King Francine makapag-secure dito ng turtle buff. And that's the second turtle buff for this round. Habang ang Maharlika Esports naman ngayon, very comfortable. And 5 minutes to 1 na ang kill score natin And agad. then, nakikita natin na Sina dito na gumagamit na ng dahas dito yung side ng AP Bren Hornets. Kasi gusto talaga nila kumuha ng kill, even utilizing the retribution just to get that kill. Pero ang gusto din talaga kasi nila gawin doon, Athena, is kapag kunyari nakuha nila yung kill, haharapan na din nila yung iba. So, kahit sabihin natin na buhay na alam mo yun, nagamit na yung retry. Kasi pwede naman sila mag-hero at that point eh. Pero kasi buhay kasi yung Terisla, baka mamaya sobrang tagal ng laban, makabalik yung Terisla, ma-penalty zone sila lahat, eh di kalungkutan naman para sa kanila yun. Ayaw nila i-risk into a greater or major loss na nga lang din if ever man, yung ganong klase ng mga moments. Habang ang Maharlika Esports naman ngayon na Oy, nasipa si Kelvin! Ay, si King Frenzy! Nasipa ni Migs! An almost off-cam kill na nga lang din na nangyari. At nakita naman natin na nagagamit ni Migs dito yung potential ng isang choke para mag-in and out sa laban. Nakikita natin yung pwesto niya ngayon. Nandito siya at sinisepat niya yung mga tao na nandito at pwedeng masipa anytime dito si Sharp at si Soler as long as mag-cooldown na yung kanyang ultimate. Mingwin, Granzo, dito sila sa may area. Kumbaga parang dito pa lang nasisira yung equilibrium eh. Kanina, todo equilibrium tayo. This time around, kahit sila Seiji dito napapatakbo na yun. That was a great flicker. Hindi siya mahuhuli and King Frenzy pumasok sa patibong. Grabe no? Buffed up dito. Talagang pinapatago. Deep bleed royal blood. Tinit nila pinapatago dito yung mga opensa-depensa ng AP Bren Hornets habang ang Maharlika Esports naman ngayon. Very comfortable. 4K gold lead. Plus, Nakuha ni Sharp yung mapapansin purple. pa natin na kahit na nakakuha nga dito si Sharp yung mention na purple, pero Maharlika kahit papano is yung facing nung laro na ito, nakuha nila yung tempo eh. And yun yung isa sa key to victory natin, set the tempo. Sila ngayon yung nag-set ng tempo and that is why mapapansin natin na mas komportable din sila kasi at their own terms nagkakaroon ng mga clashes against AP Bren. Todo parusa din sila kay King Frenzy kasi yan yung isa sa mga downsides ng isang Fredrin na although makunat ka, yes, given, nandyan yan. Yeah. Pero kasi ang isang Fredrin, hindi naman din kailangan i-take down para ma-secure yung objective eh. Sipain mo lang palayo. Yeah. Pagka nasipa mo pala yung Fredrin, wala sa retro range. Ano naman possible naman na yun lang yung maging trabaho as of now hanggat nag-build up pa kayo ng damage. Pero ang sagot dito na Maharlika, hindi na namin gagawin yun kasi kaya naman namin siya i-take down enough yung damage namin. Pero habang nangyayari yun lahat, si Kelvin naman ay nabawian na rin dito ng mga members ng Hornets. Kumbaga parang ang galawan na lang is parusahan na lang natin yung jungler ng isa't isa. It's an eye for an eye. Oo, Yun yung eye atake for an eye nila. talaga. Quantum charge nga si King Frenzy dito eh. Inapatan di ba? Oo, Apat na member from AP Bren Hornets, ganun sila ka-invested na ma-shutdown na nga lang din dito si Kelvin. Habang ang Maharlika Esports naman, yes, na-shutdown nga si Kelvin. Pero Mingwin right now is on a comfortable pace na nga lang din. That's a 3-0-1. For yung total kill score, 100% kill participation. And not only that, he already has a lightning dungeon with the COD as well. So, masakit na rin yung mga buga niya dito. Plus, kung sakali man na magaya niya dito later on, nagaya na nga sakto, di ba? Actually, Yung tama ka sa doon naka-Clock of Destiny dito yung Valentina. And hindi ko madalas na nakikita yung Clock of Destiny for the series na meron tayo ngayong araw na ito. Most of the time talagang diretso Genius Wand na, diretso Enchanted Talisman na. And this is an interesting pick. Gusto siguro talaga nilang scale yung Valentina nila para hindi na din magka-problema in terms of the mana. And yung yung mga cooldowns din. Nakita naman natin dito, yung cooldown din talaga, kailangan bilangan yan. Speaking of cooldowns, di ba? And even yung smallest of a flicker, lahat ng yan naka-time na nga lang din, di ba? Si Mix dito, tumatambay siya dun sa may area kung saan nagbabato si Soler and ng skills niya. And given the fact na may stacks na nakukuha doon yung Eve, pakiramdam ko sepat na sepat si Mix eh. Pero hindi siya umaalis doon. Kasi kahit alam na nandun siya,
the more na umiiwas yung mga members, the more na mas nagiging open yung yung lugar Mas ng okay sa Maharlika kanya. dito. Katulad niya, babalik at babalik siya kung saan Uy! siya nagmula. Pero napakaganda ng sipang yon. At nakikita naman natin si Sharp. Nahuli sila dalawa dito. Pero yung Terizla, si Dude. Granzu, mahuli niya si Sharp. And nakikita naman natin na yung damage output ng Maharlika, yung damage output ng APBH, ay talagang nakakatakot ng pareho. At kung titignan mo kung gaano ka-intense yung laban na yun, Athena, tignan mo yung spells nung side ng Maharlika. Sabay-sabay nagko-cooldown halos lahat ng kanilang flicker ngayon. Madaling bilangin ngayon, Butters. Oh, madaling bilangin ngayon. F4. Lahat yan. F4, yan. Ayan. And nakita naman natin for AB Bren Hornets sa manadirahan. Medyo hindi ganito yung nakita nating Sharp ng Game 1 and Game 2. Kaya naman ang Maharlika Esports, hindi na-take advantage nila to. At sino mas magaling mag-retry? It's going to be King Frenzy. King Frenzy, nasa gitna siya ng 4 na tao ngayon. At si Wei Yan, sinusubukan niya talaga mag-deal ng damage as much as possible. Kaso ang problema, yung ibang mga members out of position. Hindi sila makaalalay doon para sa kanya. Kasi parang sila yung on a frenzy. Nung nakuha nila yung Lord, pero kasi medyo distracted din. Nakikita natin nag-a-attempt sila, meron magtatago muna. Nag-a-attempt si Sharp to go for a pick-off. Soler, on the other hand, din naman continuously harassed din dito from the side of Maharlika. Nabanggit mo si Migs, yung mga hiding spots niya. Tamaan man siya ng Void Blast with a Void Crystal. Na-activate yung passive for the Eve. But remember, a Wave Dragon is still a Wave Dragon. Yung kick pa rin talaga yung isa sa nagiging trendsetter dito sa laban na ito. Nakikita naman natin kung paano sinusubukan gawin ng 18 Bren Hornets yung kanilang paglaban doon sa may Lord. At nakikita naman, sa Turtle rather, and nakikita natin kasi kung ano nga ba talaga yung gusto gawin dito ng Maharlika. Yung Maharlika mas naging aggressive sila ngayon. Yep. While yung ATBH, parang setup pa rin sila. Nag-set up sila ng mga positions sila. To the point kanina talaga na, na parang kahit kung nagpupumilit na yung ibang mga members ng Maharlika na secure yung Lord, parang nandun pa rin sila sa mga brush. Parang tinatago pa rin nila yung isa't isa. Ngayon, nakikita natin, tago-taguan muna. May bago na naman sa laro kanina, ambahan. Ambahan ngayon, Kaya, tago-taguan. tago-taguan muna ang AB Bren Hornets at ang Maharlika. Siyempre, pag tago-taguan, hindi mo gusto na magpakita ka agad. Yes, Saja. Diba? Nandyan yung bangsak kung tawagin. Diba? Yan yung nakikita natin na maaring maging laro ngayon ng Maharlika laban sa AP Bren Hornets. This time around, there's Renner's Apathy. Onward to chapter. Hindi masyado ko connecta onto any member of Maharlika Esports. Habang ang AP Bren Hornets ngayon is on an unfamiliar territory kasi ngayon si Sharp lagi na siyang kasama. Hindi na siya yung Sharp kanina na lagi nasa ibang linya or ibang mundo. Sarili trabaho. And nakikita natin na ito talaga yung capability ng Edith. At kung ikaw din yung Edith dito, pakiramdam ko hindi ka din magpipilit talaga masyado dahil nga may show na pwedeng biglang sipain ka papunta sa mga kampi niya. And Kelvin and King Frenzy, nagkakaroon na sila ng back and forth dito. At nakikita natin kanina pa na laging pinagwersa ni Kelvin yung flicker ni Soler. Pero at that point on, sabi ni Soler, hindi ko na ipipiliker, so tatanggapin ko na lang. Kung enough yung damage niya, sige. Yeah. Pero tatayo ako dito. Ngayon, nakikita naman natin na ang galawan talaga kasi ni Kelvin, kaya niya ginagawa yun. It's either yung flicker o yung word manipulation, pero may sipa na nanggaling kay Migs, papunta kay Sharp, 4v5 situation just in time for the Lord. Nakikita natin yung timing netong teams na ito, kung paano sila humanap ng mga pick-off. At yung flicker na yun, ginamit na nila agad, di ba? Nakikita natin yung peak ngayon. Di ba? Nung inaatan talaga, sa draft pa lang nakita natin nung nagkaroon talaga ng show pick. Alam natin yung action or punong-puno ng action na magiging laban. Ang ganda ng penalty zone! Ang ganda ng penalty zone! Nasaan pa si Seiji? The way of the dragon, the penalty zone, the commit na nanggaling sa side ng Maharlika, sa kanila pa mapupunta yung Lord. Lahat ng yun kumukonekta. May conceal play pa sila. Hinahabol si Wyatt. Trying to run away. Nag-i-stack up lang siya dito. Onto the grab coin. Lilikod si Migs. May BMI man to. Nagre-rejoin siya, Butters. Is there a way out of this one? I don't think there is a way out kasi mismo yung point of origin merong nakabantay. Tatlong tao ang nakabantay kay Wyatt.
kahit na merong way, there's no way for him earlier. At for AP Bren Hornets ngayon, I understand the concept kung bakit nga ba si Sharp ay laging kasama. Kasi nga naman, sobrang ganda talaga. If ever man, nung magiging combination na dito, through the use of this edit, at lalo na ganito kasi ganun din naman ang nagiging trend for Maharlika. Na si Granzu lagi din nakaharap, lagi din nakabang for the penalty zone na sobrang ganda, by the way, kanina lalo, nung kanyang highlight play doon. Alam mo, nakikita mo dun sa goal difference na pinakita sa atin kanina, na ang pinaka-napuruhan talaga dito ay si King Frenzy. You can see it from the scoreline as well, 0-5-1. Pero ang importante lang naman talaga kasi kay King Frenzy at this point, makuha yung objective. Yep. That's it. Kailangan niya makuha yung objective. Kung ma-takedown siya, ano na yun parang consolation prize na yun para sa kalaban. Pero as long as nakukuha niya yung objectives, nakapagbigay siya ng space para kay Weiyan para pumasok, I do feel that kahit 0-5 ka nagagawa mo pa rin yung trabaho. Kung nagagawa niya yun, kaso nga lang, at the same time, pine-prevent naman yun ng Maharlika. Kasi hindi siya basta-basta pinapalapit. Siya yung siya yung target ka talaga Oo. kasi ng sipa Kasi sabi nila, ganun, consolation. Hindi, gagawin namin grand prize. Oh, tama. You're the prize possession of AP Bren Hornets. Oo. Ikaw yung pinakamaganda Siya yung ngayon yung placement ngayon. Trophy enemy. Yeah. Yan. At kapag natanggal si King Frenzy, sobrang mag-celebrate the freedom again. May freedom na naman ng Maharlika Esports to get the Lord, to get the Turtle. And yun nga, sinasabi natin kanina, on to the stats that 3 Turtles napunta sa kamay ng Maharlika Esports. Kasi nga, nape-prevent nila na magawa ni King Frenzy yung pinaka-main role on why they chose this Fredrin in the first place. Although I would say, Asina, na ang pinaka nangyayari dito sa mga nakikita natin is every time na nanalo ng isang malaking team fight yung Maharlika, parang laging nakakalabas pa rin yung APBH. Parang wala silang maintain or wala silang control over dun sa paglabas sa pagkuha ng gold dito ng AP Bren Hornets. So parang ang nagaganap naman dito is kahit sabihin natin na pressure na yung APBH tapos titingin sila sa labas, ay wala namang tao. So pwede pa tayo mag-farm ulit. So kahit pa paano, AP Bren Hornets is looking at the brighter side. Diba? Eh nakikita nila. Meron pa rin naman talagang nakukuha sila kahit pa paano. Kahit na nandito sila, hindi sila nakakalagpas sa riverside. But still, nakukuha nila yung mga buffs sila. And solace yung mga jungle monsters here. But at the same time, ito, makakalapit muli sila King Frenzy. But take note na meron ulit Mix at Seiji Duo dito sa may bandang gilid. Ganito talaga yung trip nila At no? ito lagi yung pwesto kanina. Nagdelikado yung buhay ni Seiji. Pero ang ganda ng placement din doon na Void Crystal. Parang But yung mention, okay lang kay Christian. Si King Frenzy, tignan mo yung pwesto ni King Frenzy. Si Sharp nandito, susubukan na istan si Migs. As much as possible, si Granzo ang pinaka naging target. Pero Flicker is still available. So, hindi din nila i-go. 206 for that Grand Zeus Paris na. And maganda yung bawat pasok niya. Naka-immortality pa yan. So if ever man, pwede niyang isugal. Yung buhay niya, isugal yung play na meron siya. But AP Bren Hornets knows that as well. Kung saan mapapansin din naman natin na una na ngayon sa posisyon si Sharp. There's Migs! Napakaganda ng counter initiation doon. Nakita naman natin si Sharp. Nagkabit-kabit lahat para na-cross-stitch. At nandito na sila Kelvin, nandun sa may baba. And si King Frenzy, sinusubukan niya kahit paano na kontrolin yung mga members dito at itoon para makapag-deal ng damage si Weiyan. Weiyan dito, nasa kanya pa rin yung Blazing Duet. So tingnan natin kung paano i-utilize ng side ng Hornets against ito sa Maharlika. Maharlika still doing their thing. Ganito lang din yung ginagawa nila kanina. Sila talaga ang nasa helm ng pag-take netong Lord. Make sure nila na hindi mawawala or ma-out position dito si Kelvin. Is well protected. Kaya na Abante, Seiji with the Red sa apathy. Ang galing na ginagawa ni King Frenzy dito. Kung kanina inalalayan si ni Sharp, ngayon, patalon pa lang dito si Mix. Meron ng taunt na nakalabas. So nakikita natin dito ngayon na sinusubukan nilang hapulin si Weiyan. Weiyan, hindi pa rin ginagamit yung Blazing Duet na discipline. The trigger discipline na nanggagaling dito kay Weiyan. And Weiyan goes for Seiji. Straight up. Kamuntikan din siya tamaan ng Renner's Apathy. If ever tinamaan yun natin, tingin ko may paglalagyan si Weiyan. Pero unfortunately for the side of the Hornets, hindi nangyari yun. At yun ang pinaka-best case scenario na mangyari. Especially for Weiyan na ngayon. Nakikita natin, targeted by Maharlika, ang AP Bren Hornets naman, you mentioned, na ready kasi si King Frenzy with its taunt. Plus, si Sharp kasi din, nakita niya na yung trend din. Tanggalan na nila ng immortality and the bonus na napatay na nila totally
dito si Mix. At ang sakit ng Renner's apathy na yun na nanggagaling kay ZG at yun naman yung isa sa priority target. Naka-weapon master eh. Naka-weapon master, yun yung pinag-uusapan natin kanina in the late game. Talagang mas magiging effective at mas magiging explosive yung damage output ng isang Beatrix as compared dito kay Weiyan na nakatinasik. Na ngayon, mapapansin natin na malaking impact, effect inside the game. Pero, at the same time, di ba si Weiyan, gumana nga sa kanya eh. Kung ano talaga yung gagana onto your playstyle and what works best for your draft rotation and as well as yung execution ng team nyo, yun talaga yung pinaka-best plan. Pero yung best plan dito for Maharlika Esports, syempre, nandiyan pa rin naman, is to target Soler as well, na ngayon unti-unti na rin nakakabawi. Tumatama each and every time yung mga Void Blast and Void Crystal. Kahit pa paano nag-broke yung passive. Pero Maharlika dito, Butters, ngayon sila naghihirapan. Makahanap ng target kahit meron Si Mix Sharp. hindi makahanap ng tamang pwesto para sa kanyang ultimate pero penalty zone na knock-up dito yung Blazing Duet na cancel yon. Seiji nandito sa may area and si King Frenzy pinapalo si Granzu and Granzu hindi na siya makakatakbo. Tatlong miyembro ng side ng Maharlika ang nawala. AP Bren Hornet sa Tina, tingin ko ito na yung perfect time para mag-go for the GG push. Nag-aantay lang pala dito ang AP Bren Hornets. Ito yung sinasabi natin kanina na hindi masyado nagmamatter na merong established gold lead yung Maharlika. Nag-aantay lang sila kasi yung paunti-unti na yung pag pinagsama-sama, malaking bagay dito for AP Bren. Lalo may kataasan yung mga death timer, 21 minutes into the game. Ito na yung huling depensa ng aba ng Maharlika laban sa AP Bren Hornets. Pero showcase pa rin nila dito yung disiplina. Hindi nila pipilitin pa sa ngayon. Mag-aantay pa sila ng next wave or maaring yung next lord for this round. Kailangan nilang antayin dito yung next na minion wave if ever at si Kelvin kinakat lang sila ng kinakat at ginamit ay Blazing Duet para mahuli siya. Wala silang jungler for 54 seconds. Sa side ng Maharlika, look at the Lord timer, 19 seconds na lang. So it means this is going to be a downhill battle para sa side ng Maharlika. Meanwhile, AP Bren Hornets, iniisip na nila kung ano yung mga next steps na gagawin nila pagkakuha nila ng Lord. Kailangan ready na sila. Ano muna magiging natin dito? Insurance plan. Diba? If ever man na ito makukumpleto ang mga members ng Maharlika, they need to melt down this Lord as fast as Athena, ito pa possible. yung importanteng makita natin dito na yung Lord pupunta sa may mid lane which is the shortest lane to travel kung ikaw yung Lord. At lalo na ngayon ang AP Bren Hornets, nakuha na nila yung groove eh. Napansin natin na ang ganda na nung nagiging combination ni King Frenzy and as well as si Sharp. Soler already has the startup that he needs eh. Naka-double kill siya kanina with 3 men down out of Maharlika. Plus, sa AP Bren Hornets, it's safe to say na in terms of damage, kahit papano, napunan na to ng kanilang mga nabili na items as well. And nag-push through na ang kanilang mga wave. Yung kanina inaantay natin, sabi ni Sharp, maya-maya lamang magkakaroon na ng chance makapag-push. And there it is. There you have it. Weiyan as well. Napakaganda ng mga placement niya with Blazing Duet. Sabi niya, hindi na siya nag-atubili onto Kelvin eh. Kasi Kelvin naman ngayon lumalalim, pinaprevent niya yung kahit isang ninya. Sobrang laking difference na yan para ma-relieve lang yung tension dito sa base nila. Paliitin ang mundo at tapusin ang laro. Yun yung gusto nilang maganap pero si Mix, napakaganda ng pwesto pero napigilan with a wild charge. Ito yung naging difference maker para sa laro. Ito yung nagbago ng tide. Hindi makahanap na sipa si Mix. Yung May of Dragon na napakaganda! Coming in for Sharp! Oh my goodness, yung stun! Penalty zone, counter initiation. Nandito na sila Granzu, sila Mingwin. Hulaan Pinipigilan nila, sinusubukan nila. Trying to deal as much damage as possible. Weiyan goes down. Weiyan will go down kahit may immortality pa siya. And Maharlika defending the base. Grabe, a sliver of HP left sa mga members ng Maharlika pero binaliktad nila ngayon ang odds onto AP Bren. Dahil ngayon, mapapatay rin nila pati si Soler. Sobrang daas ng mga death timers. Meron silang catapult minion with a siege minion na kasama here on the middle lane. Tinry ni Yobabs ni Prevent at i-delay ito pero mukhang iba ang plano dito ng Maharlika Esports. Gusto na nilang tapusin to. Walang magandang wave flip dito. Yung side ng AP Bren Hornets. Yung control, yung mastery over the clash, yung puso na meron yung Maharlika. Yun ang pinapakita nila. Kaya sa kanila, mapupunta ang seryeng ito.